Dito na po tayo. Nag-iiyak po si Sara Duterte dahil po ayaw ng Australia. Ayaw. Nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Mas maganda, magpa-check up kang hayop ka. Yan ang mas maganda. Magpa-check up ka, baliw ka, ang hayop ka. Yan ang maganda sa'yo, hayop ka. Walang kwentang vice presidente ang magnanakaw. Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari, Kung bobo si BBM, anong tawag sa'yo? Inutil. baka kayo wala kayong chat GPT dyan ha? Sino kunwari ba kayo lahat na wala kayong chat GPT ha? Bulay ko. Bulay o, sabi niyo, hindi ko sa'yo ba na siya? Stupid no? In English. Slow. Unintelligent. Tinuod ka? Kanus anak? Niya gisol tinuod na niya gisol niya. No significant impact yung third niya sa economy ng Philippines, Israel, Iran war. Yes, ma'am. The action na Justice Remulla said, the Philippines opted to parang siya na pursue the war on Iran. So, take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Pwede na nga yun, tama yung sinabi niyang Chat GPT. Chat mo, Chat GPT, sino ang tangang vice presidente? Lalabas siya. Try kaya natin. Sino ang walang kwentang vice president ng 2024 sa Pilipinas? Type natin. Oh, kita mo, oh. Pasensya na, pero mahirap sagutin yung tanong mo. Ang kasalukuyang vice presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte. Oh, ganun din. Ikaw din tinutukoy ng Chat GPT, tanga. Hi friends and not friends and not friends. Ikaw pa rin tinutukoy, ang kasalukuyang vice presidente ay si Sara. Ikaw talaga yung walang kwenta. Klaro lang ako kung sino ang buhat sa justice. Sa daw. And the Philippine government opted not to pursue the war on Iran cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying, as a justice secretary, anong word ng okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done? Bobo talaga, Nag-decline na nga dito, Ang bobo-bobo mo naman talaga. Hindi mo tinanong yung baba ni Amy na nakatiwangwang. Nag-file na nga yung mga EJK victim. Tama, Green Day. Habang tumatagal, lalong tumatanga. Hindi yung, habang tumatagal, lalong sumasarap. Ito, habang tumatagal, lalong tumatanga. Inside Filipino territory. So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay, walang alam compared to sa huwes ng ICC. Anong ibang term? Ayoko yung stupid. Kasi Ang bobo talaga ni Sara. Presidente nyo, tignan nyo. Walang alam na wordings. Yan yung presidente nyo. Umaamin. Ayan yung presidente nyo, umaamin, umaasa lang sa Chat GPT. Kita nyo? Kakahiya. Putek.
Vice Presidente nyo, umaasa sa speech, ChatGPT. Tanga! Presidente umaasa sa ChatGPT. Tapos may pa-mind conditioning na siya yung 2028 presidential na malakas. Mind condition. Sinusuka ka ng tao, tanga. Kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan, pero bobo, intellectually challenged. Maganda, tililing. Tililing. O kaya, luga ni Sarah. Yan, maganda yan, ha? Yeah, yes. Basta siya, yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Eh ikaw, hindi ka ba naiinsulto sa ginagawa mo? Magnanakaw ka ng pera ng taong bayan? Ano kaya nakaka-insulto yun, no? Yung nagnakaw ka ng pera ng taong bayan, yun ang nakaka-insulto. Ninakaw mo yung pera ng taong bayan, hindi lang insulto yun. Putik, kapal lang mukha yun. No? According to Secretary Mulya, yung government pinupupoto para naging yung business sila sa start ng trial. So, your reaction na? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. Mami Irene, salamat po. Daddy Armin, thank you. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa... Boba! Meron silang plano. O, makinig ka. Hindi nagiging boba ka talaga. Ayan yung mga DDS follower mo. Ayan mga DDS mo. Umuwi na yung mga tiga-Qatar. Ayan yung mga DDS mo. Yung, ayan Ayan na, Ano, walang sinasabi? Kailan ka ba nagising? Anong walang ginawa yung gobyerno? Boba. Mahirap sa'yo, puro kang ngal-ngal. Ayun kalahati dyan, DDS, umuwi. Ano ngayon, mga OFW na tangang DDS, iyak-iyak kayo ngayon. Kala ko ba pag-aari nyo yung Qatar? Ba't ngayon, uwi? Tindi lang yakap nyo sa ano? Owa. Ba't di yakapin si Sarah? Ba't di nyo yakapin si Sarah? Pinauwi kayo. Ayan, boba, manood ka. Ayun yung sinasabi mong hindi pinapauwi ni BBM, tanga. Puro kang abobohan. Anong walang repatriation? Ayan na nga, kasama pa pamilya niya. Kalahati dyan, mga DDS. Boba. Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila. And parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge. Sige, tawid mo! Itawid mo yung kasinungalingan mo. Hirap na hirap ka eh. Na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Oh. Tapos,
noong ikaw ay nanalo ay hindi na, wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Ang tanga-tanga. O, presidente nyo, nagkakalat na. Gusto niya, pag sinabi niya 20 pesos, oh, nakalimutan mo, ikaw, talawin ka namin. Ano sabi mo? Bigyan niyo ako ng 1 billion. Ayusin ko ang edukasyon. Promise ko sa inyo. Aayusin ko basta may 1 billion putang. Ano? Ha? Impacta? Asan inayos mo? Kinurakot mo lang ang pera pusang ama ka? Tapos meron kang half-hearted effort. Oh, 100 billion, Chupaeng, di ba? 100 billion? Oh. Na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. Ikaw lang di na pwede nagsabi noon, tanga. Nakakain na nga, natain na nga nila eh. Bumabalik-balik na nga yung mga DDS eh. Bumabalik-balik na nga yung mga DDS eh. Bobo ka. Tapos sabihin mo, sige, si BBM na nga ako. Ikaw, asa yung pangako mong DepEd? Asa yung pangako mong ayusin mo edukasyon? Bakit umabot pa kay Anggara? Bakit umabot pa kay BBM? Starlink, siya pa nagbigay. Bakit si BBM pa nagpapaayos ng mga bitak-bitak na eskwelahan? Bakit si BBM pa nagpapaayos ng mga baradong inidoro? Yun lang, liquid sosa lang, hindi ka nakabili, ayop ka. Tangan to. Apakatangang BP nito. Liquid sosa lang, 200 pesos, hindi mo nabilan yung mga estudyante, hayop. Hindi good for human consumption at hindi siya available sa Pero may pang-abogado siyang 150 million. Tama kita ha. Meron siyang pang-abogadong 150 million, walang 150 pesos pang liquid sosa. Bulbol! ng mga tao, pilit pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Baliw. Ang tawag dyan ay budol. Ano? Mas magandang scam. Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng anong budol? Yun, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa meron na tayo, intellectually challenged. Bibi, yung reaction mo talaga yung sinasabi ni BBM na no significant impact sa ating economy yung Israel. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, Vivi. The highest, by percentage, no, the highest counselor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Oo. Kasi dati third district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati 'di ba si Congressman Ungar, pero at ngayon election na ito hindi ko alam kung first district 'yon. Bibi, sa kaya mo ka mo salmot ng apil sa zona ni Mga reporter, mga tanga din eh. Paano sa Davao eh? Sa Davao ginanap eh.
Ako ang huna-huna niya, malingkod ko dito. Sige sir, pang pagubot lang. Bilateral other governments na they would be willing to house the president? Wala, hindi ko alam sir, sa totoo lang. Ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, take out na sa email sa Australian government. Inquiry lang siya or clarification? Wala ko, basahin ko na lang, no? Maybe yung Australian government, pag inalikan. Department of Oh, ito na, malungkot na siya diyan. Oh, malungkot na siya diyan. Dahil ito na, unang-una bago niya basahin 'yan, pakita ko muna po sa inyo etong ito po, Australia na decline. Ito pa po, Belgium. Ayan. Belgium na decline. Ayan po, wala pong gustong sumalo sa betlog ni Digong. Ha? Australia po na decline. Ngayon, kakapasok lang na balita, pati itong Belgium, decline po yung betlog ni Digong. Wala po magkakanlong sa kriminal. Handaan nyo. Diba? Patong-patong po ang crime against humanity nito. And pag sinabi pong crime against humanity, ibang klase po yan. Ibang klaseng kaso yan. At kay Digong, special to. Dahil hindi po ito crime against humanity na ibang lahi ang pinatay. Ito po, kasi po merong crime against humanity na ibang lahi ang pinatay mo. Halimbawa, gera. Ibang lahi na patay mo. Crime against humanity. Pero itong pusang amantong betlog ni Digong, pinatay nito, kauri nating Pilipino. Kaya ang tingin po ng ibang tao, kung yung kalahi mo nga pinatay mo, hayop ka. Bakit ka namin tatanggapin? Walang yaka sa kapwa kalahi mo. Oh. Decline sa Belgium, decline sa Australia. Ngayon si Sarah, malungkot, natataranta na kasi nga, saan niya dadalhin yung betlog ng tatay niyang kulubot? Department of Foreign Affairs and Trade. I guess Australia kay ngano ang iyahang kuan, ang iyahang telephone number is +61 tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday or today? Walang date. Oh, walang date. Papa-fake news ka na naman. Pero blur ang name ng sinulatan. Pero blur ang name. Magpapa-fake news ka na naman. Hindi Australia yan. Taka! Sana ako ng dili ko kay Balo, no? Kay Tama, mga staff niya lang nagtatanong eh. Pantanga eh. Apelido, first name lang. One name lang. So wala ka kabalo. Ito sa family name or first name. Oh, so Yung tatay mo, dalhin natin sa Iran. Putik, dalhin natin sa bunker para pag binomba uli ng US, tatay mo maging abo ng hayop na yan. Di ba? Okay, dalhin natin sa Iraq. Pasuotin natin ng bomba para siya na yung masabog. as journalists and as reporters, pwede ba ka magbuhat o news item na wala kay source? Oh. Oh, kita mo, binabatikos niya. Pwede ba kayo magano ng item na walang source? Source?
Puro ka source. So, yeah. Malungkot. Malungkot. Hindi niya alam saan lalagay yung betlog ng tatay niyang kulubot. China is not agreed to host specifically if he's granted interim release, nor are we considering this. Di sa kapupuntang bansa, nauubusan na kayo. China, unang tumanggi sa inyo, China. Unang tumanggi sa inyo, China. Nakikiusap si Digong. Punta na ako dito, arestuin na ako. Tinanggihan ka agad. Sa pupuntang bansa yan? Sa pupunta yan? Buti ko lang tumatanggap. So yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Dili man na sa amo gikan lang na siya sa, I think sa kadtong contact atong nagsulat sa article. Tapos pupunta ka pa ng Korea. Pupunta ka pa ng Korea. Lalong hindi ka papansinin doon. Media report. Or naging part mo siya ng usapan kung nakita sa Australia, possibly, Hindi. No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, how to, and nasa na tayo sa pag-workout for those countries? Kasi crucial din po, di ba, ito dun sa pagiging mayor din ni former president? hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at anong challenges kung bakit hindi nag-oath. Hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Whether din si DILG na hindi siya makatake off by June 3rd. Dili. I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. And dili nila trabaho magpa-oath sa mga elected. Di na lang ko mo-comment man para dili ko mamakak. Tama, doon na lang dyan sa North Korea, Russia, doon mo itapon yung hype na yan. Kasi parang yung response nila, o nasabi sila rin sa mas curious ba, sa list na ito siguro, kayo yung nagiging nila parang isa yung Australia sa dalawa. Gusto clarify mo na wala kung sa Australia or hindi ibig sabihin nasa isa siya yung isa sa dalawa. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I never said that Australia is one of the two countries in the petition. Never said that. So, siguro, ano na lang din siguro ito, kagagawan ng ano. Bibintang mo na naman sa gobyerno. Tanga. Bibintang na naman niya sa gobyerno. Kagawan na naman daw ng gobyerno. Malay ng gobyerno. Kayo pumatay. Kayo pumatay, problema gobyerno. Kayo pumatay sa mga Pilipino problema gobyerno. Tanga. Likely, of course. I would not be surprised if this is propaganda coming from the from the administration. What will you ask Australia about it? Wala na siya madahilan Wala na, ganun kababaw utak na ito Puro, pag napakana ng administrasyon. Mulang buhay. About the interim release, hindi na kasi alam ko naman na hindi totoo yung kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia. So hindi ko na kailangan Are they even tanungin ang Australia. Are they even relevant to the ICC? Those No, I think sa tingin ko lang kasi intellectually challenged naman kasi talaga ito sila. So akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually Nasan nga yung report mo? Sabi ni Yusek Claire. Nasan yung report mo? Ginamit mo pa yung ano ng gobyerno. Platform ng gobyerno. Nasan yung report mo? Wala. Kasi nga, impacta ka. challenge. Hindi masyado malalim
yung pag-iisip nila. Oo. Hindi nila pinakalaliman yung pag-iisip. So, siguro, akala nila, dahil pumunta ako Australia, akala nila related yun sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you, VP Davao Media. Sige, last after, pwede tayo tuloy-tuloy? Kasi ang next nito sa 2028 na. O, kita mo? Nagpapaano siya, sinasakyan na naman yung feeling niya. Ayan po ang bagong propaganda. Siya daw ang naunguna sa 2028, next daw 2028 na. Ewan lang natin. Lakas ng tama ng ano na to, no? Lakas ng tama ang pusang aman to. Grabe, no? Ayan po ang impakta na demonyitan yung vice presidente na pangarap na maging DDS na maging, na maging presidente. Putik, ganito ang presidente, ang putik ko. Anong Pentium 2? Windows 97 lang tong hayop na to, eh.